Magsitakas kayo sa galit na darating! Kayo ay magbunga ng karapat-dapat na pagsisisi! Narito na naman ang mga ngaral sa ating bayan para sumpatan ang ating mga gawa. Nakatatakot ang kanyang mga pananalita. Para bang magugutom na ang mundo. Mga anak kami ni Abraham! Huwag kayong magsabi na kayo ay anak ni Abraham! Di ba ganinyo nalalaman na makapagpapago ng Diyos ng mga anak ni Abraham mula sa mga batong ito? At kayo ba'y nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy? Si Herodes! Si Herodes! Kasama ng kanyang asawang si Herodias! Mahal ko, halika. At puntahan natin kung sino yung pinagkakaguluhan ng mga tao. Maaaring siya ay isang magaling na tagapagsalita dahil mukhang marami siyang tagasunod. Herodes! Herodes! Makinig ka! Magsisi ka sa iyong pangangamunya! Dahil ang kinakasama mong si Herodias ay asawa ng iyong kapatid! Mahal ko! Lapastangan ng taong ito! Paano niya nalaman ang kinakasama ng si Herodias ay asawa ng aking kapatid? Huwag na natin siyang pansinin, Herodias. Baka kasi magalit ang mga tagasunod niya siya. Mahal ko, hindi ako papayag na lalagpas ang pagkakataong ito. Mananagot siya sa ginawa niya ito sa atin. Tara na, mahal ko. Ikaw ay isang makasalanan! Mayuan mo si Herodias! At magsisi ka sa iyong kasalanan! Maaaring kalikuran mo ako ngayon! Ngunit hindi sa Diyos na humahatol! Sabihin mo sa amin, ikaw ba ang ipinangakong magliligtas sa bayang ito? Ikaw ba ang Mesyas? Ikaw ba ang tinatawag na Jesus? Ako! Ako ang tinig na sumisigaw sa ilang! Ha? Hindi pala siya si Jesus. Kung gayon, sino ang tinutukoy niya? Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon! Tuwirin ninyo ang kanyang landas! Kung ako ay bumabautismo ng tubig, siya naman ay higit na makapangyarihan kaysa akin na bumabautismo ng tubig at apoy, na kahit ako ay di karapat-dapat na magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Sino siya? Sabihin mo sa amin. Makinig kayo! Ang sumusunod sa hulihan ko ay makapangyarihan kaysa akin at siyang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo. Narito! Narito na siya! Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. O, anak ni Zacarias, bautismohan mo ako ngayon. Panginoon, ako ang bautismohan mo. Bakit ikaw ang naparirito sa akin? Payagan mo ako ngayon, sapagkat yan ang nararapat sa akin. Ang pagganap ng buong katuwiran ng Diyos. Ito ang sinisinta ng Santo at lubos-pulos na nunod-nunod. Ang kordero ng Diyos
Nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka. Sapagkat nasusulat, siya'y magpipilit sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay. Baka matisod ka ng iyong mga paa sa isang bato. Nasusulat din naman, huwag mong tutusuin ang Panginoon Diyos. Lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpatirapan at sabayin mo ako. Lumayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Magaling! Kahaga-haga ka sa napakagaling mong bumintak. Natutunan mo ba yan sa iyong inang si Herodias? Siyempre naman, mahal na hari. Salome, anong gusto mong regalo? Sabihin mo, ibibigay ko sa iyo kahit ano. Kahit ano? Oo, kahit ano. Kahit kalahati ng aking kaharian, ibibigay ko sa iyo. Sabihin mo, anong gusto mo? Ibigay mo sa akin ang ulo ni Juan Bautista. Ano? Ulo ni Juan Bautista? Ang propeta? Pero ang sabi mo, kahit ano. Ang ulo ni Juan Bautista ang gusto ko, mahal na hari. Pero
mahal na hari, di ba ang utos ng hari ay hindi mababalik? Sige. Magawa! Dalhin dito ng madali ang ulo ni Juan Bautista. Ganun din! Kinalimutan ninyo ang salita ng Diyos. Mga sisi kayo sa... Sumagot tayo. Halina't madali, ito'y sandali. Uhaw natin hawiin. At kung sa tanging tinuming tubig, sa halina't marami. Halina't madali, ito'y sandali. Ginhawa'y ating tanggi. Tayo na tumigil, kailangan tubig. Halina't sa akin. Halina't madali, ito'y sandali. Uhaw natin hawiin. At kung sa tanging tinuming tubig, sa halina't marami. Halina't madali, ito'y sandali. Ginhawa'y ating tanggi. Tayo na tumigil, kailangan tubig. Halina't sa akin. Halina't sandali, sa Diyos tumawagin. Atin siyang umihin. Bigay ka na sa akin, ating iwan. Bigay ka na sa akin, ating Bigyan mo ako ng mainam. Bakit po kayo? Inang inumin. Marahil ay kayo ay hihingi sa kanya. At kayo naman ay bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay. Ginoo, malalim ang balong ito. At wala man lamang kayong panalo. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo sa aming pinunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Umiinom siya rito, pati ang kanyang mga anak at ang mga hayop. Ang umiinom ng tubig sa balong ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang uminom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na muling mauuhaw. Kung gayon po, Ginoo, bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo. Nang hindi na ako mauhaw, di pumarito pa upang sumalok. Kung gayon, umuwi ka at tawagin mo ang iyong asawa at magbalik ka rito. Wala po akong asawa. Tama ang sinabi mo. Sapagkat nagkaroon ka ng 5 asawa at ang lalaking kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Napaghahalata ko po na ikaw ay isang propeta. Nalalaman ko pong paririto ang Mesyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, ay siya ang maghahayag sa atin ng lahat ng bagay. Ako ang nagsasalita sa iyo, ang tinutukoy mo. Ikaw nga
Panginoon! Ikaw ang tinutukoy ng aming mga magulang na tagapagligtas! Sa'yo, Panginoon, nakawi aking buhaw, pagkatuloy ng buhay ay aking nakamtan. Sa aking kaluluwa'y binuhos ang Espiritu sa aking dumaloy. At ako, Panginoon, kailanmay di mauuhaw, pagkatubig ng buhay ay Simon, na tinatawag na Pedro, at Andres, sumunod kayo sa akin, at gagawin ko kayong mamalatayan ng mga tao. Alam kong marami ang nagtataka kung paano namin nagawa. Pangat namin ng bahay bitawan. Iniwang hanap buhay at tahanan. Santiago at Juan, Siyang tumawag sa amin na di walang ilan. Tulot ay pag-asa at kapanatagan. anak ni Zebedeo, sumunod kayo sa akin. Iwala sa kanya'y aming nadama. Nang kami Lord, sa kanya. Sunod sa Panginoon. Pilit niya ay aming narinig. Hindi aalikod at walang pagsisisihan. Felipe, Siba kami upang kanyang piliin. Kami rin na may hamak, gaya ng ilan. Bartolome, karunungan at katanyagan sa amin ay salat. Ngunit siya'y di nagtangi sa paghirap. Sunod sa Panginoon. Pilit niya ay aming narinig. Di aalikod at walang pagsisisihan. Tomas,
Bea. Sinuunta ka naman. Yes, Bibigyan ko kayo ng mga pagkaligong tungkol sa akin. Magpalayas ng masasamang espiritu. Kayo ay sinusugo ko gaya ng kordero sa gitna ng mga lupa upang magsilbing liwanag sa gitna ng mga tao. Sa Panginoon,
magtatakip silim na, pero hindi pa rin umalis ang mga tao. Panginoon, ilan ang dakong na ito at lampas na sa oras. Pagkasin mo ng napakaraming mga tao upang sila'y magsiparoon sa mga nayon at nang sila'y makabili na kanilang makakain. Hindi na kailangan na sila umalis. Guro, mayroon lamang po tayo ditong 5 tinapay at 2 isda. Dalhin ninyo sa akin ang mga iyan. Minsay isang bata lumapit sa karamihan upang makinig sa mga kwento ng Panginoon. Magtatakip silim na lahat ay nag-aalam ng pagkain, pangatid gutom sa ilang sandali. Paano ba maibibigay ang kaunting nasa sa amin o kay laking halaga upang lahat ay makakain? Minsay isang bata lumapit sa Panginoon, 5 tinapay, 2 isda kanyang inialay. Buong tiwala sa Panginoon, sa kanyang dala may magagawa upang ang gutom ng marami ay mapawi. Isang musmos na bata, lahat ay binigay. Isang halimbawa, umising ng pusod kaluluwa. Minsay isang bata, pagdamay niya ay kayal, 5 tinapay, 2 isda kanyang inialay. O kami ay maging ngayon, ang kalooban mo'y maunawa, maging ang buhay namin ay alay. Minsay isang bata, pagdamay niya ay hayal, 5 tinapay, 2 isda kanyang inialay. O kami ay maging gayon, kalooban mo'y maunawa, maging ang buhay namin ay alay. O kami ay maging gayon, kalooban mo'y maunawa, maging ang buhay namin ay alay. Sa iyo, Panginoon. Narito sa ating bayan si Jesus ng taga Nazaret. Si Jesus ng taga Nazaret? Nasaan siya? Jesus ng taga Nazaret! Anak ni David! Maawa po kayo sa akin! Jesus! Jesus! Anak ni David! Mahabag po kayo sa akin! Mahabag po kayo sa akin! Tawagin niyo siya. Laksan mo ang iyong loob. Tumindig ka at pinapatawag ka ng Panginoon. Ano ang ibig mong gawin ko sa'yo? Ako po si Bartimeo. Mula pa sa pagkabatay, bulag ako. Panginoon, nais ko pong makakita. Mangyayari ang ayon sa nais mo, sapagkat pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Nakakakita na ako. Nakakakita na ako. Nakakakita na ako.
sabi ko po sa inyo, hindi ko alam kung paano nangyari ito. Basta't naramdaman ko lang po na hindi mo na Jesus ang aking mga mata. Ngayon, nakakakita na ako. Totoo bang nakakakita ka? Isa lamang itong palabas. Hindi sapagkat totoong pinagaling ako ni Jesus dahil nanampalataya ako sa Kanya. Tunay na siya'y sugong mula sa Diyos. Kayo po bang umipo ng aking mga mata? Sabihin po ninyo sa akin. Ako na. Moises ay pinag-uutos sa amin na ang sino mang mahuling gumagawa nito ay papatuhin hanggang sa mamatay! Patuhin! Patuhin! Patuhin hanggang siya ay mamatay! Maawa kayo sa akin! Maawa kayo! Ano ang masasabi mo tungkol dito?
Ano ang dapat naming gawin sa kanya? Tingnan natin kung ano ang sasabihin ni Jesus sa kanya. Jesus! Hindi ba ikaw ang guro ng kautusan? Sabihin mo ngayon sa amin, ano ang nararapat namin gawin sa mga salanang babaeng ito? Tingnan natin. Ang walang kasalanan sa inyo, ang siyang unang bumutas sa kanya. Ano? Paano natin papatuhin? Tayo man ay nagkasala din. At kung papatuhin natin siya, inaangkin natin tayo hindi nagkasala. Oo, masyadong tuso ang Jesus na ito. Wala tayong mapapala dito. Tayo na! Babae, nasaan na sila? Saan sila pumarunong? Wala na ba ang mga tao humatol sa iyo? Wala na po sila. Walang sino mang tao ang humatol sa akin. Nagsialis po silang lahat. Ako man ay hindi hahatol sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon. Humayo ka na ngayon. Mula ngayon, huwag ka na magkasama. Sapagat ako ay naparito, hindi para sa mga matuwid, kundi para sa mga makasalanan. Panginoon, salamat po. Marami pong salamat. Panginoon, patay na ang aming kapatid na si Lazaro. Panginoon, kung narito lamang po kayo, hindi sana namatay ang iyong kaibigan. Maria! Marta! Halika kayo! Punta natin si Lazaro. Saan niyo siya nilagay? Panginoon, bigyan mo namin ang aming kapatid sa isang yungin. Natatakpan ng malaking bato. Si Lazaro ay namatay. Sumasampalataya ba kayo? Na kaya siyang buhayin ng Diyos. Buhayin si Lazaro? Tanggalin ninyo ang malaking bato sa pinto ng libingan. Panginoon, 4 na araw na siyang patay. Marta, sumampalataya ka. Ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya ay mamatay, gayon may mabubuhay siya. At ang sinamang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi na mamamatay magpakailanman. Pigilan natin si Jesus. Mapapaya siya sa mga tao. Isang malaking kalukuhan ito. Pagtatawanan tayo ng mga tao. Huwag kang mag-alinlangan, Tomas. Marami na siyang mga tanda at kababalaghang ginawa. Hindi pa ba sapat yun para sumampalataya ka? Ama! Nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong pinakikinggan. At nalalaman ko
na ako'y lagi mong dinirinig. Ito'y sinasabi ko dahil sa karamihang nasa palibot ko. Upang sila ay sumampalataya na ikaw ang nagsugo sa atin. Lazaro! Lumabas ka! Lazaro! Kapatid ko! Lazaro! Buhay ka! Ang sabi ni Jesus! Buhay ka! Purihin ang Panginoon! Buhay ang kapatid ko! Jesus, maraming salamat. Salamat po. Nabuhay si Lazaro! Nabuhay si Lazaro? Oo! Kitang-kita ko! Buhay na buhay siya! Kasama! Pinuhay siya ni Jesus. Ang Kristo! Ang Mesyas! Oo, mga kasama! At totoo nga bang siya anak ng Diyos? Hindi naman niya magagawa ito kung wala sa kapangyarihang bumuhay ng patay. Oo nga! Siya nga ang anak ng Diyos! Ang Kristo! Oo! Nagpagaling siya ng mga may sakit. Nagpalakad siya ng lumpo. Nagpalayas ng mga demonyo. Bumuhay din siya ng mga patay. Magsitahimik kayo! Magsitahimik kayo! Nabuhay mula sa mga patay? Nandiyan ako kay Paz. Nakita ko kung paanong lumabas si Lazaro sa kanyang libingan na buhay. Patay na aso ang itinapon doon bago ito'y sinara. Tama. Isang kasinungalingan. Nang patay ay muling nabuhay. Kasama akong naghatid kay Lazaro sa kanyang libingan. At nakita ko kung paanong isara ng mainam ang libingan. Nicodemo, siyasatin mong maigi ang mga pangyayari. Hindi ba't matalik na magkaibigan si Jesus at si Lazaro? Totoong magkaibigang matalik si Jesus at Lazaro. Pero totoo din na si Lazaro ay namatay. Bunga ng malaking karamdaman. At siya ay muling pinuhay ni Jesus, ang Mesyas. Gawa-gawa lang nila yan! Isang nakalulokong pagtatanghal na si Lazaro ay patay. Pero ang totoo, siya ay buhay nung ipasok sa libingan at siya ay nanatili doon ilang gabi. Kaya Nicodemo, tama ang punong saserdote. Gusto lang nilang palabasin na siya ay bumubuhay ng mga patay para hangaan siya ng tao at tawaging siya ang Mesyas. Oo, meron pang nagsasabi at tanyag na napabalita na meron siyang isang binuhay na bata. Lagi na lang may ulat tungkol sa impostor na yan na siya ay bumubuhay ng patay para patunayan na siya ang Mesyas. Nicodemo, walang magwawagi sa kamatayan. Mag-isip ka! Mag-ingat ka sa taong yan. Mapanganib ang taong yan. Paano ang mabuting taong ito na nagtuturo ng mga katuruan ni Moises at nag-iingat ng ating mga kaugalian ay mapanganib? Mahal niya ang ating bayan at ang mga tao at siyang nagpapalakas ng kanilang loob para mabuhay na may katapangan at pagkatakot sa Diyos. Ang katwiran ng Diyos ang kanyang ipinaglalaban. Sa pagkakataong ito lamang nangyayari ang kaguluhan ito. Tayo ang tagapamayapa. At kung walang kapayapaan ay gigibain ng Roma ang templo kasama ang bayan. Yan ay nilinaw ni Pilato. Ikaw ay mamamatay. At kasama mo ang dugo ni Abraham, ni Moises at ni Elias. Hindi namin mapapayagan ito.
Dahil lamang sa isang impostor na Mesyas, kailangan gumawa tayo ng paraan para sa ating katahimikan. Tingnan niyo! Hindi ba si Jesus na Nazaret ang dumarating? Oo nga. Hindi ba siya yung gumagawa ng mga himala sa buong Judea? Siya yung nagpapalakad sa mga lumpo? At siya rin yung nagpapalaya sa mga demonyo? Siya rin yung nagpabilat ng mga bulag? At kamakailan lang, ay bumuhay siya ng patay, si Lazaro! Oo, ang mga aral niya ay kakaiba at makapangyarihan. Ang tawag sa kanya ng mga tao'y Mesyas. Marahil, siya na nga ang ating tagapagligtas. Halika kayo, salubungin natin siya at tanggapin natin siyang may kalwalhatian at buong kagalakan.
hindi mawawasak hanggat ang Diyos ay nananahan dito. Guro, nalalaman namin na ikaw ay totoo at hindi ka nangingimi kanino man sapagkat hindi ka nagtatangi ng mga tao kundi itinuturo mong may katotohanan ng daan ng Diyos. Matuwid ba kang magbuwis kay Cesar o hindi? Bakit ninyo ako tinutukso? Magdala kayo rito sa akin ng isang denaryo upang aking makita. Kaninong larawan ang narito sa perang ito at ang nasusulat? Kay Cesar! Kay Cesar! Ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Makikita ninyo na sa loob ng 3 araw ay muli kong itatayo ang templong ito. Pamamosong! Isa kang impostor! Tumagal ng siglo bago maitayo ang templong ito, ngunit sinasabi mo itatayo mo lamang sa loob ng 3 araw? Nagsasalita ka ng di mo naunawa. Habang tumatagal ay lalong dumarami ang tagasunod ng impostor na Jesus na yan. Kailangan makahanap tayo ng paraan kung papaano natin siya huhulihin. Kamahalan! Nararapat na huwag sa araw ng kapistahan! Baka kasi magkagulo ang mga tao. Alam naman natin kung paano hinahangaan siya ng mga tao. Masusupil din natin siya. Alam kong hindi magtatagal ang kanyang panlilinlang sa mga tao. Dangan nga lang at gumagawa siya ng mga himala at mga kababalaghan. Ngunit si Beelzebub man ay nagpapalayas din ng mga demonyo. Kailangang masupil natin ang kanyang pamumusong sa lalong madaling panahon. Kailangang makahanap tayo ng butas kung paano natin siya maipapamatay. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tutulungan ko kayong matakip si Jesus? Sapat na ba ang 30 pirasong pilak? Yan ang ating kasunduan. Ngayon din ay hahanap ako ng pagkakataon kung paano ko siya ipagkakanulo. Judas, gawin mong madali sa lalong madaling panahon. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na ako'y pagkakanulo ng isa sa inyo. Sino magkakanulo ng isa? Hindi ako iyon. Hindi po ba, Panginoon? Yaong kasabay kong idampot ang kamay sa pinggan ay siya rin magkakanulo sa akin. Ang anak ng tao ay papanaw ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Subalit, kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pa sa taong iyan na hindi na siya ipinanganak. Panginoon, ako po ba? Ikaw na ang nagsabi. Pinakahahangad kong kanin na kasalo ninyo ang kordero ng Paskong ito bago ako maghirap. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, ito'y hindi ko kakanin hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. Ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kunin ninyo, kanin ninyo. Ito ang aking katawan.
Magsiinom kayong lahat dyan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipa na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Datapot sinasabi ko sa inyo na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na yun na inumin kong panibago na mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama. Sa gabing ito, ako'y iiwan ninyong lahat. Gaya ng sinasabi sa kasulatan. Papatayin ko ang pastor at mamamalat ang mga tuga. Panginoon, kahit kayo ay iiwan ng lahat, hindi ko po kayo iiwan. Tandaan mo, Pedro, sa gabi rin ito, bago tumilaw ang manok, 3 beses mo akong ikakailan. Panginoon, kahit ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. Ako din, Panginoon. Hindi ka namin ikakaila. Kailanman ay hindi ka namin iiwan. Dumito muna kayo. Kailangan natin manalangin. Magsigising kayo. Hindi pa kayo maaaring makipagpuyat sa akin kahit 1 oras. Magsipanalangin kayo upang hindi kayo magsipasok sa tukso. Panginoon, dapat na po tayong umalis dito. Mapanganib sa lugar na ito. Paano, Panginoon, kung makita nila tayo? Batid niyo pong nais ka nilang patayin. Hindi ba ngayon? Magsipanatili kayo rito at magsipanalangin upang huwag kayong manganlupay-pay. Ama ko, kumbaga maaari, lumampas sa akin ang sarong ito. Ngayon may huwag ang ayon sa aking ibig, kundi ang ayon sa ibig mo.
Mauna akong lalapit. Ang taong aking hahagkan at hahalikan sa pisngi. Siya, si Jesus. Mga kawal! May dumarating ng mga kawal! At kasama si Judas! Guro ko. Judas, sa isang halik, pinagkagano mo ang lipunan. Hulihin sila! Judas! Isang handak sa'yo! Kaya ko! Pedro! Hindi mo yan! Ang sino mang nabubuhay sa tabak ay sa tabak din mamamatay. Hulihin sila! Hayaan ninyo silang magsitakas. Hindi ba't ako ang hinahanap ninyo? Araw-araw ay nakikita ninyo akong mga karal sa templo. Ngunit hindi ninyo ako rinunod. Dinarakit ninyo akong gaya ng isang pusa. Sino itong pulubi na inyong dinala rito? Siya si Jesus na taga-Nazaret na pinagmumula ng kaguluhan! Ikaw pala si Jesus na taga-Nazaret. Sabi nila, ikaw ay isang hari. Nasaan ang iyong kaharian? Sa anong kaharian ka nabibilang? Magsalita ka! Hindi ba't ikaw ay anak lamang ng isang karpintero? May mga nagsasabing ikaw daw si Elias. Pero si Elias ay dinala na sa langit ng karwahe. Wala ka bang sasabihin ka naman? Dinala ka dito dahil sa iyong pamumuso. Ano ang masasabi mo doon? Pagtanggol mo ang iyong sarili. Ang aking pangangaral ay hayag sa lahat. Nagtuturo ako sa templo. Bakit hindi ninyo tanungin ang mga nakakapakinig ng aking mga pangangaral? Ganyan ka bang makipag-usap sa punong saserdote? Wala kang galang! Kung ako ay nagsalita ng masama, sabihin ninyo sa akin ang masasamang sinabi ko. Kung wala kayong maipakita, bakit ninyo ako sinasaktan? Sige! Pakinggan namin ang mga nakakarinig ng iyong pamumuso. Nagpagaling siya ng sakit sa pamamagitan ng himala. Nakita kong nagpagaling siya sa tulong ng demonyo! Nagpalayas daw siya ng demonyo sa pamamagitan ng demonyo! Tinatawag din niya kanyang sarili na anak ng Diyos. At sinabi niya na kanyang kikibay ng templo at itatayo sa ikatlong araw. Magsitahimik kayo! Magsitahimik kayo! Magsitahimik kayo! Wala ka bang anumang ibang sasabihin? Ano ang masasabi mo sa mga paratang nila sa'yo? Hinihingi ko sa'yo, Jesus na taga-Nazaret. Sabihin mo sa amin, ikaw ba ang Mesyas? Ang anak ng Diyos na buhay? Ikaw ang may sabi. Ako nga. Di na magtatagal.
at makikita ninyo na ang anak ng tao ay nakaupo sa kanan ng kapangyarihan ng Diyos. At narito ako nasa mga kalapaan. Nilabasta na niya ang Diyos! Hindi na natin kailangan ng anumang saksi! Narinig nyo ngayon ang gandang paglalapastangan sa Diyos! Ano ang pasya ninyo? Dapat siyang mamatay! Dapat siyang mamatay! Partisto! Ulaan mo ngayon kasi nasampal sa'yo! Tingnan ninyo! Hindi ba kasamahan ni Jesus ang lalaking yun? Kasamahan ni Jesus! Oo, siya nga yun. Nakita ko siyang kasama ng Galileong si Jesus. Tama! Isa siya sa mga alagad niya. Nakikilala ka namin. Ikaw ang kasama ni Jesus na nangangaral sa mga sinagoga. Hindi ba? Ngayon ko lang nakita ang taong yan. Hindi ko siya nakikilala. Kasama kanya naglilipot sa bayan at nagpapagaling sa mga may sakit. Hindi ko siya nakikilala. Hindi ko siya nakikilala. Hindi ko nakikilala ang tao yan. Nagkakamali kayo. Huwag ka nang makila! Magkakahalata ka namin sa iyong pananalita, hindi ba? Maniwala kayo. Sinusumpa ko. Hindi ko nakikilala ang tao yan. Hindi ko siya nakikilala. Hindi ko siya nakikilala. Pinagkaila ko ang aking Panginoon. Pinagkaila mo ang Panginoon. Tama ang sabi niya. Pinagkaila mo ang Panginoon. Ipinagkaila mo ang Panginoon! Nakikiusap ako sa inyo. Parang awa na ninyo! Anong kailangan mo? Tapos na nating usapan. Binayaran na kita ng 30 pirasong pilak. Pakawalan ninyo ang aking guro. Ibabalik ko itong 30 pirasong pilak. Hindi ko kailangan to. Nagkasala ako sa aking Panginoon. Pinagkanulungan ko ng walang kasalanan. Kunin ninyo ito! Hindi ko kailangan to! Sa palagay mo ay pinagkanulo mo ang walang kasalanang dugo ni Jesus na taga Nazaret. Yan ay problema mo. Wala kaming pakialam sa buhay mo. Nakikiusap ako! Dalhin mo na lang ang mga pilak na yan at umalis ka na! Hindi ko kailangan ito! Hindi ko kailangan ito! Hindi ko kailangan ito! Parang awalan ninyo! Pakawalan ninyo ang aking Panginoon! Nagkasala ako sa Kanya! Pinagkanan ako siya! Nakikiusap ako! Sabing umalis ka na! Umalis ka na! Oo! Umalis ka na!
Pinagkano ko, Panginoon. Naging mabuti siya sa akin. Ngunit, sinuklihan ko ng pagtataksil ang lahat ng iyon. Hindi. Naging makasarili ako. Wala siyang kasalanan. Ako ang dapat mamatay! Ako ang dapat mamatay dahil sa aking kasamaan. Pinagbili ko ang dugo ng Panginoon sa pirasong pilak. Wala ng kabuluhan ng buhay ko ito. Wala na. Bakit ka nagpunta rito? Gobernador, dala namin si Jesus na taga Nazaret. Jesus na taga Nazaret. Ako si Poncio Pilato, gobernador sa buong Judea. Kilala ko kung sino ka. Ngayon, anong kasalanan ang iahatol ninyo sa kanya? Kamumuso na ang kaparusahan ay kamatayan. Kamatayan? Pamumusong saan? Sa inyong Diyos? Oo, Panginoon ko. Hindi yung kasalanan sa Roma. Pero tinatanghal niya ang kanyang sarili na hari. Hindi niya tinatanggap ang kapangyarihan ng Roma. Kaypas, sinasayang mo ang oras ko. Dalhin mo siya sa inyo, hatulan ninyo ayon sa inyong batas. Pero, Gobernador, alam mong labag sa aming batas ang humatol ng kamatayan sa sinumang tao. Ang kasalanang ito ay kamatayan ng kabayaran. At ikaw lamang ang makapagbibigay ng kaparusahang ito. Gobernador, taong ito'y pinagbabawalan kaming magbuwis sa inyong emperador. At siyang nagiging pinuno ng malawakan at mapanganib na pangkat. At sinasabi niya na siya ang Mesyas, ang haring ipinangako sa mga Hudyo. At ipinagbabawal niya sa kanyang mga tagasunod ang pagkilala sa inyo at sa inyong emperador. Jesus na taga Nazaret, ikaw ba talaga ang hari ng mga Hudyo? Tinatanong mo ba ito sa iyong sarili? O may nagsabi sa iyo kung sino ako? Hindi ang Hudyo! Ang sarili mong bayan at ang mga paulong saserdote ang nagdala sa iyo dito. Gusto nila na gawaran kita ng kamatayan. Jesus na taga Nazaret, anong kasalanan ang ginawa mo? Bakit gusto nilang ikaw ay mamatay? Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Ang aking kaharian ay hindi sa lupang ito. At kung ito nga,
ipaglalaban ako ng aking mga taga-sumo. Kaya ikaw ay hari. Wala akong makitang anumang kasalanan sa taong ito. Hindi ba't siya ay Galileo? Oo, Panginoon. Hindi ako maaaring humatol sa sinumang taong galing sa pamamahala ni Herodes. Hayaan natin si Herodes ang magbigay ng kahatulan sa kanya. Dalhin mo siya kay Herodes. Jesus na taga-Nazareth, matagal na kitang gustong makita. Maligayang pagdating. Dinalaw tayo ni Jesus na taga-Nazareth. Narito ang Mesiyas. Marami na akong naririnig na mga dakilang gawang mula sa'yo. Sabi nila'y bubuhay ka ng mga patay? Kahit si Juan Bautista, ay wala akong narinig na bumuhay siya ng mga patay. Tumahimik ka, Herodias! Hindi ordinaryong taong kaharap mo. Siya ay anak ng Diyos? Anak ng Diyos? Hindi ka panipaniwala. Ikaw bang inihula na ipanganganak na magiging hari ng mga Hudyo? Ikaw nga ba talaga ang anak ng Diyos? Mapanganib ang taong ito. Siyang pinagmumulan ng kaguluhan sa buong Judea. Kinukuha niya ang simpatsya ng mga tao para palabasin na siya nga ang anak ng Diyos na nagpapagaling ng mga may sakit, nagpapalayas ng mga demonyo, bumubuhay ng patay at marami pang iba. Totoo ba ang sinasabi niya? Magsalita ka! Dahil wala akong narinig na naman laban sa iyo. Inaari niya ang kanyang sarili na hari ng mga Hudyo. Hindi ba't malaking kasalanan yun? Tumahimik ka, Caiaphas! Ikaw ba ang magiging hari ng mga Hudyo? Totoo ba yan, Jesus? Talaga bang ikaw ay isang hari? Nagugulan ako sa iyo dahil ako magiging hari ng Israel. Hindi ang gaya mo na galing lamang sa lupain ng Galilea, isang hampas lupa! Pinag-uusapan siya ng lahat ng mga tao na nagpapagaling ng mga bulag at ketong. Ayokong marinig ang mga salitang yan. Oo, mahal. Lahat sila ay pinagaling ng taong ito. Isa daw siyang makapangyarihan at sumasa kanyang Diyos! Kahit pa! Huwag mo siyang hawakan! Pahalisin mo na siya rito! Jesus na tayo Nazaret! Tatayo ka na lamang ba? Gaya isang estatwa! Bakit tayo mong magsalita? Magsalita ka! Ayaw niyang magsalita dahil isa siyang impostor. Ang hari ay nagsasalita. At ito ay isa sa mga katangian ng isang hari. Walang bibing hari! Tingnan ninyo! Ang bibing hari ng mga Hudyo! Sumagot ka! Paalisin mo na yung dito. Wala siyang kasalanan. Dahil sa'yo wala sa tamang pag-iisip. Baliw ang taong yan! Kamahalan! Kamahalan! Huwag mo hayaang makatakas ang nagkukunwaring guro ito. Tama ka, Caiaphas. Isang nagkukunwaring guro. Sige! Dalhin siya kay Pilato! Dalhin siya kay Pilato! Dalhin siya kay Pilato! Huwag kang makialam sa matuwid na taong iyan. Wala siyang kasalanan. Alam kong naiingit lamang mga punong paring ito kung bakit gusto nilang isakdal si Jesus. Alam mo ngayong araw na ito'y naghirap ako ng maraming bagay sa panaginip ng dahil sa kanya.
ombudsman ay walang nasumpuang kasalanan sa taong ito. Siguro kay Pilato, nakapanibago siya po sa mesos na yan. Magsitahimik kayo! Magsitahimik kayo! Gaya ng inyong nalalaman, taon-taon ay nagpapalaya ako ng kriminal. At ibinabalik ko sa inyo habang hawak namin ang isang kilala at bantog na mamamatay tao, si Barabas. Sino sa dalawang ito ang gusto ninyong aking pagawalan? Si Barabas, isang mamamatay tao, o si Jesus ang tinatawag na Mesiyas? Inuulit ko! Sino ang gusto ninyong aking palayain sa inyo? Hindi! Hindi siya maaaring ipapasakot! Akin na magpapaluin siya! At pagkatapos ay akin siyang palalayain! Tingnan ninyo! Ito naman ang bagay sa damit ng hari! Tingnan ninyo ang hari ng mga Hudyo! Ito ang nararapat sa hari! Narito! Narito ang korona ng mahal na hari! Kamahalan! Purihin ang mahal na hari! Magsalita ka! Meron akong kapangyarihan na ipatakot ka sa Diyos o kaya palayain ka. Kapag narinig balik sa kapangyarihan pinigil sa iyo ng aming ama. Inuhugasan ko ang aking kamay. Tanda na wala akong pananagutan sa taong ito. Kayo ang may gusto na ipako sa sakos. Hindi ako! Ipako sa Jesus sa sakos! Nakita
sarili at kami! Hindi ka ba natatakot? Ang taong ito ay walang kasalanan. Tayo ang karapat-dapat sa kaparusang ito. Jesus, isa lamang ang hinihiling ko. Alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian. Katotohanan sinasabi ko sa iyo. Ngayon din ay kakasamahin kita sa paraiso.
sa kalagayan na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat ng tuyong lupa. Walang anyo o kagandahan man, at pagka ating minamasdan siya, ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Siya'y hinama at itinakwil ng mga tao, isang tao sa kapanglawan at biyasa sa karamdaman, at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya'y hinama at hindi natin hinalagahan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalalhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalasala. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling namin. Tayong lahat, na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan at minasan sa kanya ng